Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 33 IB LGU ng Sultan sa Borongis at MILF pinagtibay ang kooperasyon para sa kapayapaan. Mag-live-in partner arestado sa bypass sa Lucena City. Buntis patay matapos bagsakan ng puno ng niyog sa Malita, Davao Occidental. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagtipo ng 33rd Infantry Battalion, lokal na pamahalaan ng Sultan sa Borongis, Maguindanao del Sur at mga pinuno ng Moro Islamic Liberation Front o MILF para sa isang makabuluhang peace dialogue nitong Hulyo 17, 2025 sa kampo ng 33 IB sa Barangay Sapakan. Layunin ng pagtitipon ang pagtibayan ng tiwala at kooperasyon sa pagitan ng militar at MILF upang patuloy na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Jermaine Ligada, Acting Commanding Officer ng 33 IB ang dialogo na dinaluhan ng mga commander mula 105th, 106 and 118th Base Commands ng MILF BIAF. Sa pamamagitan ng bukas na talakayan, kanilang tinalakay ang mga isyu ng seguridad at pangangailangan ng komunidad. Lumahok din ang mga opisyal ng PNP kabilang si Police Lieutenant Samer Kasan at mga miyembro ng LGU tulad ni Vice Mayor Prince Aljofner Angas Sr. Pinigyan din ni Major Saber Balongan ng 601st Brigade ang papel ng Islam bilang relihiyon ng kapayapaan, habang pinuri ng mga MILF commander ang oportunidad na direktang makipag-ugnayan sa mga sundalo. Nanindigan si Lieutenant Colonel Ligada na ang sinumang lalabag sa kasunduang pangkapayapaan ay maaaring ideklarang persona non grata at kasuhan. Arestado ang mag-live-in partner sa anti-drug operation ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa Barangay Dalahican, Lucena City ngayong Biyernes, Hulyo 18. Sa bypass operation, nasamsam mula sa mga sospek ang ilang sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na higit 2 million pesos. Arestado ang dalawa matapos tanggapin ang marked money mula sa pusher buyer. Agad silang dinala sa himpilan ng pulisya at kasalukuyang nakakulong habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pa silang kasabwat o koneksyon sa mas malaking sindikato ng ilegal na droga sa rehiyon. Patay ang isang 23 anyos na buntis matapos mabagsakan ng puno ng niyog habang naglalaba sa harap ng kanilang tahanan sa Barangay Tukolan. Batay sa inisyal na ulat ng mga otoridad, naglalaba ang biktimang kinilalang Celine nang biglang bumagsak ang puno ng niyog. Dahil sa mabilis na pangyayari, hindi na ito nakaligtas at nadaganan ng buong katawan ng puno. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng barangay at sinugod sa pagamutan ang biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng mga doktor. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.